James for three. Puso at Lakas, Sports sa Pinas. Isang mapagpalang Sabado sa inyo mga teammates. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes. At ito ang programang Puso at Lakas Sports sa Pinas sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Welcome sa mga teammates natin na madalas nakikinig sa atin via DWAY 104.3 FM K Radio sa Bicol, sa DXFE 1197 The Good News Radio sa Davao Region, DZRK 106.3 FM Radyo Kapit Bisig sa Palawan, sa DXAS 1116 Your Community Radio sa Zamboanga. Tarin po yung napapakinggan via online streaming sa Facebook page natin sa Puso at Lakas Sports sa Pinas, sa FEBC 702 DZAS o kaya sa febc.ph. Batiin ko lang po mga teammates natin na madalas makinig sa atin, si Ben and Maricar Loriaga, Rosemary Garmino, Nora Cancela, Faustina Habla, Coach Glendino Gopez, Gregorio Jr. Tan, Edwin Villesa, Nilo Divina, Lordan Molion, and Aaron Ray Gacho. Sa pagbabalik ng Puso at Lakas, our guest is a basketball coach from Bukidnon and siya ay coach ng isang elementary and high school team. Time out muna kapatid! Magbabalik ang Puso at Lakas, Sports sa Pinas. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Puso at Lakas, Sports sa Pinas. Pusong kampyon. Siya na nga, luha at galak. Mga sikreto ng marugdog na ensayo at pagtatagumpay sa larangan ng sports. Pusong kampyon. Mga kaagapay, our guest is a basketball coach sa isang probinsya na napuntahan ko na noong 2016. No? And I think ang tawag dito sa kanyang probinsya is the fruit capital basket of the Philippines. No? Let's all welcome Coach Eli Don Lontok. Hi, Coach Don. Hello po, Coach Joe. Good evening. Oo. Alam mo, Coach Don, pag sinabing Bukidnon or Valencia, no, magkatabi yan, tama ba na ito yung fruit capital basket or fruit basket capital ng Pilipinas dahil marami ditong mga prutas? Possibly po. Yung Valencia po actually isa sa mga cities po ng Bukidnon. So part po siya ng Bukidnon and marami po talagang prutas dito at masasarap at mura pa. So maganda po talaga ang Bukidnon. At hindi lang yun, no? Masarap na ang mga prutas. Nandun pa si Coach Don, no? Ang Coach Eli Don, but he prefers to be called Coach Don, no? And yes po. Malaki ang impact niya sa mga kabataan dito dahil siya ay ang coach ng Infant Jesus School of Bukidnon. Elementary and high school basketball team, no? Coach Don, paano ka ba nahiligan dito sa basketball? Bata pa po ako, mahilig na po akong maglaro talaga ng basketball. Naalala ko mga grade 1, grade 2 eh. Sa Davao pa ako ng Davao City. Nakikipagpustahan na yung yung half court lang po na basketball. So doon po nag-umpisa lahat. So talaga, mahilig maglaro and may mga coaches din po tayong hinahangaan. Lalo po during my college years. So ganun po yung journey natin pagdating po sa coaching. Bakit natin tinahak ng basketball? Mga kaagapay, ang buho ko dito ay medyo tawag nila silver or platinum. Si Coach Don, hindi pa, wala pang puti, wala pang nakita. So, mas bata sa akin, tingin ko ng mga 20 years, no? And when you were growing up, sino ba yung mga basketball player na sinusubaybayan mo? Nung grade 5 ako,
Doon talaga yung peak ng basketball na humahanga ko. Unang gustong-gusto ko nun, si Asi Taulapa. Kasi ang galing mag-dribble, ang laki. Power talaga maglaro. Si Asi talaga doon, may mga times na natalo kami ng San Miguel tsaka Hinebra. Pero ano talaga, maka-Asi Taulapa ako. At saka yung nasa Bulacan na ako, nakasama ko sa isang parade yun. Tapos tumabi ako sa kanya hanggang siko lang ako. Liit ko. So yun, yun yung talagang player na gustong-gusto ko. Alam mo, dahil, mga ano, no? Dahil sa mga binanggit ni Coach Don, naisip ko na kung ilang taon siya. Kasi nung si Taulava, 1999, pumasok ng PBA yan. Talk and Ako text. naman, talk and text. Ako naman, yung career ko as a basketball coach, assistant coach sa San Miguel, dun rin nag-start. So, nung binanggit niya si Taulava, ang unang pumasok sa ulo ko, hindi nanalo sa amin ng talk and text when I was with San Miguel. First conference, Dali second Siegel. conference, third conference. Not because malakas ang team namin. Ang basketball kasi, kahit sino pwedeng manalo, especially sa PBA, ang lalakas ng teams, even kahit mas malakas ka, as long as lahat ng binabato nyo sa basket ay pumapasok, malaki talaga ang chance niyong manalo, no? And binanggit ni Coach Don during the days of Asi Taulava, ang unang pumasok sa isip ko, mga late 1990s, mga 99, hanggang papasok na ng early 2000. And Coach Don, no, nabanggit niyo na from Davao, tapos napunta kayo sa Bulacan. Bulacan. Before you became a basketball coach, ano ba yung ginagawa nyo? Ako po ay isang manggagawa ng Panginoon, isa pong pastor. So ako po ay nagpapastor sa church. So yun po yung aking parang trabaho po talaga. Doon po ako ginagamit ng Panginoon before po ako naging coach. Paano kayo napasok dito sa basketball? Ano ba ang storya? At ikaw ay from coaching God's people, no, sa isang church. Ngayon ay still coaching God's people, but now nakafocus ka sa mga basketball players, elementary and high school. Ang nangyari po ay pag bumalik po kami dito sa Mindanao area, particularly dito sa Valencia po, dito po yung lugar po to ng misis ko po talaga. So way back 5 years ago, mga year 2020, and I decided na to connect with people here, particularly the youth, sa mga kabataan dito sa community namin dito. And ang nangyari is, gusto kong magturo ng basketball for free. But ang nangyari ay meron pong kaibigan ako na nagtuturo na rin siya dito sa area. So I decided na mag-assist sa kanya para hindi walang conflict of interest kasi libre ako tapos siya may bayad, di ba? Baka mawalan siya ng trabaho. So nangyari, I partnered with him. Actually, he invited me as well. And then I partnered with him. That's the start. And then I became his assistant coach for 3 years. And then, ikaw ay Yeah. ngayon ay basketball coach. Alam mo, Opo, ako dyan eh. May joke ako. Sinasabi ko sa mga ibang tao na nagko-coach, baka naman naglalakad ka lang, pinabili ka ng suka, tapos may nagbabasketball at nakita ka, halika dito, mag-coach ka muna, tulungan mo kami. But si Coach Don, for 3 years, para siyang nag-intern, no? May internship. Opo, totoo po yan. Isang head coach. And eventually, dun siya natuto, fell in love with coaching. And eventually, ito na yung career, no? And Coach Don, binanggit nyo na naglaro rin kayo ng basketball. Ikaw ba yung naglaro ng varsity high school or naglaro ka sa college? High school, before we moved from Davao to Bulacan, naging varsity ako ng first year high school ako, MR Learning Center. But when we moved to Bulacan, siyempre, alam naman natin sa basketball din, hindi rin, maliban sa height ko, sakto lang din yung galing natin. Tapos, maraming matatangkad. Tapos, hindi ka nakilala sa lugar. So, hindi na ako na varsity nung high school paglipat. But, nung college years ko,
I went to a seminary, so Baptist Bible Seminary and Institute, dyan sa Tikling, Taytay, Rizal. Dyan ako nag-aral. For 5 years, meron kaming varsity team, mga estudyante sa seminary. And we have this practice every summer during break time. We go to different places. So, tingin ko dun yung exposure ko sa basketball. So, halos buong Pilipinas, nalibot namin just playing basketball. Mm. Coach, ano ang naalala mo being a high school player? Ano yung the joys of being a high school player? Meron ka bang moment or game na talagang hindi mo makalimutan? Meron. Milo Best yun sa Davao. Although, ano lang yun, konti lang naman yung participation ko. Pasarel yun eh. Doon nauso yung, I think doon nag-start yung pasarel eh. Mga ano yun. Yun 1998 siguro. Mga ganung year yun. Na-dyaryo pa kami. Yung star player namin kasi, nalagay sa dyaryo. I think kalaban namin, hindi ako nagkakang Holy Child yun. MR Learning Center kami. Hindi ako yung magaling namin na dyaryo. Pero tinambakan kami na halos siguro 80 to 100 yung tambak namin. Pero yun lang yung remarkable na hindi ko makalimutan. Naglaro kami sa Almendras gym ba yun? Kasi yung gym sa Davao na maganda. Pag sinabi mong hindi mo makalimutan dahil painful experience or at the same time you were just so happy na nakalaro ka sa ganung klaseng liga. yun yung ano doon. Kasi usually sa mga games doon, Sunday eh. Tapat eh. Yung father ko, pastor din. So, usually hindi ako pinapayagan. Pero, dahil sa basketball, tsaka walang magawa siguro yung parents ko. So, nakakalaro ako. And so, parang mapalad ako na napili ako. Part ako ng team. So, yun yung parang sobrang saya ko na kahit sabi ko nga, hindi ako yung magaling. Tapos, may quarter lang ako na pasok sa second quarter ako na ilagay nun. So, yun. Hindi ko na makalimutan yun na experience. Alam mo, Coach Dono, hindi mo makakalimutan dahil bata ka and pag sinabing liga, alam mo, you want to be part of a team that would play in a league, no? Naisip ko, grade school yata ako noon nung naglaro ako sa isang league. Hindi ko alam kung salin pusa lang ako eh. Para lang makomplete yung team, but those are the memories na nasa isipan ko dahil batang-bata ako. But I became a high school player and yes, tag nito ang hinihintay mo yung uniform kasi 'di ba may libreng uniform, no? Dati. Pahirapan pa dati yung uniform eh. Oh. So yung my daughter naglaro siya sa Wushu for Baguio, no, sa palarong Batang Pinoy National Games, and nakita ko yung joy niya, no, na Daddy, sabi niya sa akin, kunin mo yung uniform ko, no? So talagang yung uniform, alam mo yon, na parang parang yung affirmation or validates na ikaw ay isang basketball player, no? And from being a basketball player and then eventually you are now the head coach of Infant Jesus School of Bukidnon. And tingin mo, ano yung mga magagandang katangian ng isang magaling na player? Ano yung hinahanap mo at ano yung mga nakita mo? Sa akin personally, una yung character niya, particularly yung humility. Kasi doon nag-start lahat eh. Pag humble yung player, of course, willing makinig yun. Marami ka pang pwedeng ituro sa kanya, makakatulong sa kanya. And then he'll just adapt. Usually, tatanggapin niya lang yun. And pag i-correct mo siya, di ba? Willing siya for, he knows na it's for his improvement. So I think yun, character and then particularly humility. Mm-mm. Coach, kasi nasa 2025 tayo, no? Nung naging player ako, 1980 sa UAAP Juniors, no? Iba na. That was 45 years ago. And tingin mo, nung ikaw ay player, no? During the 1990s, no?
Tapos ngayon may kita mo yung kabataan. Anong tingin mo ang malaking pagbabago? Mostly ngayon, isa sa nahihirapan akong yung, I don't know, marami siguro mga distractions sa mga bata ngayon compare before. Unlike tayo nun, yung pressure sa atin yung, training time, gandang opportunity, go, go, go agad trabaho agad. Right now, yung mostly sa mga players, they need more to be motivated. So, I don't know, maybe we work harder now to convince them as coaches to get into what we desire, what we want to accomplish sa team. So maybe that's one thing that I can see the difference now on my part. Mm, ang number one distraction kasi ngayon is the cellphone, no? Lahat nandun na sa cellphone. Dati wala tayong cellphone. So when we go to the gym, when we practice, nakafocus lang tayo Yun sa lang. Oo. basketball ring, no? And then dun sa sa confines ng basketball court. Pero napansin ko, even nung nag-coach ako ng high school, and 2010, nag-coach ako ng high school, after pumito kami, break, yung iba tumatakbo papunta sa kanilang mga bag. Tinitignan nila yung kanilang mga cellphone kung may mga messages. Nangyayari ba yan sa practice mo? Opo. Usually naman yung mga cellphones nila naiiwan naman sa mga bags nila yon. Pero plenty of times. Actually, if you don't tell them to leave their cellphones, sometimes before we start, binagamit nila yung cellphone nila, ang tagal na sa phone nila. So I think it's very common nowadays. Mm-mm. So, maraming distractions, no? So, binanggit mo, character, yung good character, no? Kasi pwedeng character naman na hindi maganda yung character. And then yung humility, no? Willing to learn and then being teachable. Ano pa ang hinahanap mo? Kunyari may tryouts ka. Ano pa yung mga hinahanap mo sa mga players na eventually nakikita mo as the practice goes along? Um, yung good listener talaga. Like you instructed them to do this, then they just follow. They just follow. I think yun yung is mga qualities na hinahanap ko din talaga. They are attentive to their instructions. Coach, may mga times ba na masasabi mo na they are not maybe focused or they are not good listeners because of what you've mentioned na good quality yung nagagawa nila yung pinagagawa mo? Were there times na binanggit mo na pero hindi nila magawa? And saan mo maituturo kung bakit sabog yung pinagagawa mo? Meron ding mga times na ganun. So, in that situation, I'll make sure na I'm clear to them. I was able to communicate to them well. So, oftentimes, I go back to support for the basics that they need to look at so that they'll be able to get it. Something like that. Mm. Alam mo, Coach Don, may mga nakikinig tayo, mga magulang na ang kanilang mga anak ay atleta. Gusto ko lang madinig sa'yo. Ano ba yung ayaw mo sa mga players or ayaw mong makita na ginagawa ng inyong mga atleta? Para maturuan sila, mabigyan sila ng advice na these are the things na in a way parang no or pabigat sa trabaho ng isang coach. Una, sa akin ay pag yung bata parang yung hindi siya nakafocus. Like number one yun. During practice time, so dapat practice. Kumbaga meron tayong oras for other things eh. So you need to commit yourself. Kumbaga dapat presence of mind nandun. And then pangalawa yung masyadong relaxed na player. Diba? Pansin mo naman yan. Yung parang hindi masyadong, parang tawa-tawa lang, yung ganun, yung hindi siya seryoso ba?
So another thing is dapat nandun yung porsigido siya. Hardworking siya, seryoso siya na he means business while nasa court. So I think those are some of the qualities na dapat present sa isang player. Mm. So, binanggit mo na number one, yung mga players na hindi focused or hindi makafocus, no? Tingin ko dyan na baka ayaw ng magulang nila na sila ay part of the team, but dahil yung bata gustong-gusto, so hati di ba? Yung puso niya, pag nasa ensayo, gustong-gusto niya maglaro. Pero pag uwi niya, alam niya na baka may madinig siya na, walang pupuntahan yan, mas mabuti na lang mag-aral ka. Have you witnessed that, na may mga nakausap ka bang mga players na yun ang problema nila? Merong instance na actually yung bata, medyo nililimit ng parent yung kanyang time for training. So yung potential ng bata nandun, matangkad, malakas ang katawan, malapad pa sa edad niya. So may malaki talagang potential. Kaya lang yung parent yung ano. So ang nangyari is meron siyang reason not to join the practice. Like, coach, ano lang muna ako ngayon, coach. Tira-tira lang. Mga ganun, marami siyang dahilan ba? Kasi nga, yun, nasabanggit niya nga po, yung parent niya mismo, hindi ganun ka fully supportive. So, yun na may mention yung about studies. Meron silang gustong ma-attain na ito dapat na school. Dito siya mag-aaral after elementary. Something like that. So, yun, ang ano ko dyan. Kaya ganun yung bata. So, sayang, di ba? Pero, let's see. Kasi parents yun eh. Wala ka naman ding mga decision nila yon as parents para sa kanilang anak. Hindi kaya maganda na from the very start na itipon-tipon mo yung mga magulang na ito yung goal natin, and yung goal hindi natin ma-achieve without the help of the parents. Kasi nung panahon ko dati, naalala ko yung coach ko, no? College, no? Sabi niya, pag nasa team ko na kayo, habang nandito kayo sa ensayo, sa akin lang kayo makikinig. Di ba? Tapos, paglabas, pwede na kayo makinig sa parents nyo. Pero dito, ako ang tatay nyo, no? May player kaming na late. Sa amin, no yung malate ka, no? So, kasama niya yung father niya. So, yung father, kinausap yung coach namin na sabi, na late siya kasi ganto-ganto. So, yung coach naman namin mabait eh. Sabi niya, naintindihan ko. So, umalis na yung father. Kinausap niya yung teammate namin, next time, wag mong dadalhin yung magulang mo. Kasi baka ikaw at saka ang tatay mo pauwiin ko. Ang point niya doon is, I think you have to be man enough. Kung ikaw ay player, college ka na, coach, mali ako, di ba? Accept responsibility, and then teach them at a very young age. My coach was teaching us na to accept responsibility, to admit mistakes, and to be man enough na nagkamali ako, na-late ako. Hindi ko na isasama yung aking father, no? Kasi malalaki na tayo. And binanggit mo rin na besides half-hearted, dahil yun nga, may pressure na, anak, hinay-hinay ka lang, baka may ma-aksidente ka dyan, or something. Basta meron siyang plano na iba. Meron naman na petik-petik, di ba? Yung medyo relax, dahil, bakit ba nagpe-petik-petik in the first place? Anong tingin niyo? Sa akin, pag ang bata hindi pa clear sa kanya kung saan siya papunta. Hindi niya nakita yung potential niya. So that might be one of the major reasons kaya papetik-petik yung bata. Kasi yung bata naman na alam niya yung purpose niya, alam niya yung pinasok niya sa basketball, ito yung linya niya, then all out siya. Although mayroong mga times na discourage ang bata or may mga ibang reasons, but
I think those are some of the major reasons kung nagpe-petiks-petiks. Kulang sa ano, no? Kulang sa drive, Yeah. kulang sa initiative. Maybe pag-uwi niya, wala siyang problema. Wala siyang problema in the sense na busog siya, maganda uuwian niya, ang pagkain niya kompleto, tapos maganda yung kanyang baon. Ibig sabihin, wala siyang, there's no challenge, no? For him to step up, no? Kung hindi ka mukha ng iba na pag-uwi sa bahay, yung pagkain, kung ano lang talagang ihain, yun na yun. Pag naubos na yung pagkain, wala ka nang kakainin kasi hinati na yun, pinartition, no? And, Coach, we were talking about players. Now you being a coach, ano tingin mo ang responsibility ng isang head coach para yung pepetik-petik, parelax-relax, at saka yung player naman na hindi siya sigurado kung anong gagawin niya, tingin mo, how can you bring out the best in them? For me, ang ginagawa natin is sinishare ko yung ini-envision ko for the team sa person din. Saan kami papunta as a team. So, once na clear ko sa kanila yon, we know why we are doing this. Why we work hard for this. So, maintindihan nila. So, nakuha nila yung point bakit ko pinapagawa sa kanila to because they know where we are going, what we are preparing for. So, yun po yung mga bagay na piniclear ko sa mga players na ito, so dito tayo papunta, ito yung mga values na dapat meron tayo. So in short, Coach, ang binabanggit mo is why, no? Ito yung gusto nating makamit. The reason why nag-ensayo tayo is ito yung goal, no? And I truly believe that the why is more important than the how and what. Kasi pag naintindihan nila yung why, the why gives power to your how and to what you are going to do. When and where, susunod na lang yan, no? And, Coach, ang coach mabigat ang responsibility, no? Ang coach, pag sinabi niyang ito, ang players maniniwala. So, if a coach would say things na very encouraging, iba ang dating sa bata. If the coach naman ay magbibigay ng or magre-release ng mga mabibigat na salita, mga matatalas at matatalim na nakakadurog ng puso, ang player, durug-durug yan. And being also a pastor, no? Tingin mo, what is your contribution to these players? For me, I make sure na I set an example to them. And though there are times that out of emotions we shout at them. So may mga ganong instances. But during the time now, I'll talk to them individually or huddle time. I make sure that I made it clear to them why I did that. And I say sorry. Sometimes I say sorry to them if I did to. So I'm just here to do my part as a coach who knows what is best for you, what is best for the team. So yun po yung ginagawa natin. And just, I think better yung talaga constant communication with them. Just communicate with them kung anong dapat nilang malaman. So yun po yung ginagawa natin. Maganda yung coach na you communicate, you make sure na naintindihan nila. Kasi pwede naman na you communicate, pero one way. Ang importante is when you communicate, then you can ask them, naintindihan nyo ba kung ano sinabi ko? Tapos pwede mong ipaulit, no? Billy Graham said that a coach can impact more people in a single year than the ordinary person will do in a lifetime, no? Kasi, bakit ganun? Yung coach would have 15 players 3 times to 5 times a week. So yung responsibility ng coach being with the players
the coach can breathe life, can be an encourager, can be the second father, no? And coach, ano yung magandang yung was there a game na talagang or a championship na it brings a smile to your face? Pag naalala mo yung mga dati mong teams. Meron din. Like, just recently lang, nag-champion kami sa tryouts. Though, hindi yan 5v5, 3x3. Like, yung school nag-champion during tryouts sa Batang Pinoy natin. Yun, iba yung saya, di ba? I mean, we did not expect it. Kasi nga, malalakas din yung ibang mga participants. So, what I instructed them is just give your best, do your part, do your usual thing na ginagawa, and let's just commit to the Lord. Just commit it to the Lord, win or lose. So yun yung isa sa mga moments na I feel very happy sa na-accomplish ng mga bata. Not everyone makes it to Batang Pinoy kasi the best of the best, no, the best players from a city, from a region. The last Batang Pinoy, there were 25,000 athletes, no, na pumunta sa Jensen to compete in different sports, no? And there were around 15,000 support staff, coaches, mga magulang. And coach, hanggang saan kayo umabot sa Batang Pinoy? 3x3. Bali yung 3x3, ito yung 3 versus 3. Hindi ito yung 5 versus 5. Opo. Sa awa ng Panginoon, nakaabot kami ng quarterfinals out of 60 teams. So, top 8, pumasok kami sa top 8. Yun po yung pinakamataas naming naabot. We failed just for, I think, 3 points. 3 points lang yung sa game na yun. And tight game yun, grabe. Ano yun? Palitan na yun. From 14 points, 15, 16, palitan lang yung score. Hanggang 18 lang kami. And then, Davao del Norte won the game by 21 points. So, sila naka-21. Did you ever think na aabot kayo sa quarterfinals? We know it's a wish. But did you see yourself na aabot ka sa top 8 knowing that 60 teams? Sa 3x3, mahirap ma-predict. Though, of course, factor yung height ng mga players and of course yung shooting capacity. Small kami compared to other teams. Not the smallest, but probably among the smallest lineup. But again, my instruction to them, just do your part, like taking outside shots. Doon kasi yun. Pag pumasok yun, okay tayo. So far, hindi namin expect, but by working hard and of course, just committing to the Lord, whatever may come, just give our best, do our part, follow the what we practice. So by God's grace umabot ka. Pero hindi mo ma-predict talaga. Hindi mo kasi dami pang mas malalakas na hindi sila umabot ng quarterfinals. Talaga yun. Hindi mo alam. The good thing about yung 3x3, as long as your shots go in, tuloy-tuloy, no? Ang mahirap dito yung magkaroon ng drought, no? Na parang yung ring ay nagkaroon ng takip na hindi kayo makashoot. Kaya pwede kang matalo kahit malakas. Kahit malakas yan. Kasi kahit outside shot, no? Dito parang nananalify yung height. I know that height is might, but dito sa 3x3, kung talagang maganda yung outside shooting nyo, nananalify yung laki. Kasi iba yung bumubutas ka ng ring, no? And coach, nabanggit mo na this brought joy to your players. Maganda nga sana kung umabot ka sa semi, sa top 4, no? And ano naman yung laro na hindi mo makalimutan? Is this also the game na kung joyful ka naman dahil you umabot ka doon, ito ba yung nagbigay naman sa'yo ng what if or there are other games? Like just recently, itong Batang Pinoy, masakit din yun.
may mga mistakes kami. What if hindi kami na foul trouble? Maaga kasi kami na penalty. Ang masakit pa sa 3x3, yung penalty na 10th foul, 2 free throws plus ball possession yun. So, maaga kami masyado. Yung starting pa lang, 6 na kami, 6 foul na kami, 1 pa lang yung Davao del Norte. So, medyo masakit na ba? Pa 2 free throws na kami ba? Pag 7 foul kasi 2 free throws na yun. So, maaga masyado. What if Honest D. Doon nga siguro, factor yung height. Kasi matatangka din talaga yung Davao del Norte. Doon sila kinain ng ano. So yon masakit din. Umabot kami sa quarterfinals. We're expecting na maka-move pa kami. Di ba? So, masakit but we need to learn our lesson. We just need to reflect saan nagkulang. Like yun, nakita namin yung foul trouble number 1. Honestly, kahit sa malalaki, be wise ka talaga na walang foul. So, dumating nga sa point na better pa-shoot mo na lang pag alanganin na. Di ba? Kaysa i-foul mo siya. So yung ganun. Tingin mo, importante dito yung experience? Is this the first time na yung team mo ay lumaban sa 3x3? And kung first time, tingin mo ba kung nakalaro ka na ng 2 tournament, no? Ibig sabihin, 2025, kung naglaro ka man ng 23-24, tingin mo, mas nakatulong yun sa team and mas nakatulong sa iyo being a coach? Actually, this is my second Batang Pinoy. Ako rin yung nag-represent last year sa Puerto Princesa, Palawan. Though different players. One of the advantages, I know the game. I know the 3x already since I had the experience. Though the players, first timers, but I explained it well to them sa mga roles and mga possibilities. Siguro by by genes siguro taga Mindanao, bihira lang yung matatangkad. wala akong bala na matangkad. But we adjusted, like mas shooter yung mga players ko ngayon. I think that's one of the factors yun, na adjustment natin na umabot kami sa ganun kasi mas shooter sila ngayon. Di ba? So nakaabot kami ng ganun. So I think ganun. Ganun po yung nangyari. Alam mo, there's this quote that basketball is not a game of height, but it is a game of speed and quickness. Totoo po yan. Pero pag may speed and quickness din yung may height, mahirap. So mahirap. Kevin Durant na yung mga kalaban mo. Totoo po. Yung Quezon City, halos lahat sila may mga 6'5", 6'6". Yung amin, 5'11" lang pinakamatangkad. So medyo tagilid kami sa kahit yung Davao del Norte, may 6'2" at saka 6'1" na yun yung dalawa. Tapos 5'11", tapos yung maliit na 5'6". Yung amin 5'7", 5'7", 5'8", 5'9", tapos 5'11". Ganun lang yung height. Lugi talaga. Parehas yung bilis. Mahirap. Parang David versus Goliath, no? And coach, being a pastor before, shepherd, now being a head coach, tingin mo, ano ang assignment or responsibility ng Panginoon na binigay sa iyo being the head coach? As head coach, one thing that I should give my players more than basketball, more than their personal lives is, with regards to their personal lives, is their relationship with the Lord. That's the most important. Because I believe that God is the best. I believe that God is the best, and the best thing that I can do for myself is loving God above all. And the best thing that I can do for others, like my players, is to help them or to lead them to love God above all. So, relationship with the Lord, because no matter what, that's what matters the most in the eyes of God. All these things will pass, no? But the word of the Lord stands and stays forever, no? So coach, hindi ba nagugulat sila when you talk about
the Lord Jesus Christ sa mga players mo? Ang maganda kasi when I started in that school, Infant Jesus School of Bukidnon, the owner, we had the agreement that I am allowed to teach God's word. So it's part of everything. Kahit nagagalit ako, kahit may mga instances na, I mean, kilala nila ako as who I am. But I always make sure to them na may limit naman eh. Hindi naman ako yung parang unbelieving na mga actions. Hindi naman ganun. But I make sure to them na ito yung importante. This is who I am. I have the Lord in my life, and my Lord taught me, is teaching me to share his words. So far, naman, tanggap na, masaya naman yung mga bata. Sanayin lang din talaga eh. Depende. Pero sa amin, sa kultura namin, sanay sila na nag-share talaga ako ng word. Yun po yung Parang kasama sa fun, which is playing sports, also yung faith, no? Faith and fun. Pwedeng i-combine yun. Nagkakaroon ng fellowship, no? So tatlo, fun, faith, and fellowship. So may mga nakikita ba ng mga magulang sa kanilang sa mga players mo na may pagbabago sa mga buhay nila because of what you've been preaching? Opo, meron pong mga parent na nag-share sila na, Coach, salamat ha. Naturuan mo yung anak ko. Pero actually, kahit sa mga simpleng values lang mga simpleng mga bagay lang na na-observe nila na changes sa anak nila, masaya. Actually, may instance pa nga na birthday nung player, the parent asked me to share God's word sa bahay nila. Kasi nga, kumbaga, masaya sila na namumold ng God's word yung anak nila. And may mga bagay possibly na like yung tinuturuan natin sila maging obedient sa magulang. Diba, nakikita nila yun. So may mga ganong effect. Result yung ating ginagawa. Alam mo, pag napakinggan ng mga players yung word ni God, di ba, the word of God is active, living, sharper than any two-edged sword, penetrating the heart, the marrows, the bones. So it would, the word of God would change a person, di ba? By the power of the Holy Spirit, di ba? Ang banal na spirito ang kikilo sa mga buhay ng mga players. And thank you, Coach Don, no, for preaching God's word, hindi lang preaching basketball, kasi tawag nito, lahat tayo, we're going to die a physical death. Ang importante dito is saan pupunta yung ating mga kaluluwa, and the Lord wants us to be with Him, no? When He calls us home, not to go to a place where He does not want us to go, but because sa katigasan ng puso ng mga tao, rebellious, sinful, anti-God, nauuwi doon sa lugar na hindi maganda, no? And Coach, do you have a favorite verse? Favorite verse, Galatians 2:20. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. How has that verse impacted you and changed the course of your life? It always reminded me. It always reminds me who am I right now, who I am right now, as a new person, as a vessel of Christ, to shine to others. So it changed me all the way I think, the things that I aspire. It's really different because of that verse that Christ is in me and I am in Him.
So we are together in this journey. So I need to live my life for His honor, glory, Lordship. So yeah, it really changed me, even my aspirations, as I said. Gusto ko yung version mo, first time ko nadinig yun. Ang alam ko yata, I don't know if this is NASB, yung I have been crucified with Christ, it is no longer I who live, but Christ lives in me. The life I live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself up for me. Also my life verse, no? Ibang version lang, but it is Galatians. That's totally. No? It is Christ in us, no? A life surrendered to Christ. Coach Don, can you give an advice dito sa mga nakikinig, sa mga magulang na may mga anak na atleta, and sa mga batang nakikinig na who want to go into sports? Ano ang mga advice mo sa kanila? Okay, Kodjo, salamat po sa time na kausap po tayo. Sa akin po as a coach and as a person na rin, as may relation sa Panginoon, una po na ma-advise ko po is always look at God sa buhay po natin. Tingnan po natin ang Panginoon, who He is. Ano ba siya sa buhay natin as our highest priority. Ganda po yun na i-look up natin. And then once we have that kind of mindset sa Panginoon, kung sino siya as the highest, the greatest, the loveliest being, then you will have a right view to yourself. So, tama rin yung response mo sa Kanya. So, kung gusto natin maayos yung character natin, di ba, sa Panginoon, maayos yung pagtingin sa Panginoon, maayos yung response natin sa Kanya. And ang next po na, kagandahan po na is how we treat other people, how we treat the task na binigay niya po sa atin. Yun po yung maganda doon. Like, for example, linya po ng anak nyo or kayo po, sa trabaho, whatsoever, like sa anak, sa bata, sa basketball. So, iba po yung maging treatment niya sa basketball. Once he knows his purpose in life, who God is sa buhay niya, and alam niya rin po yung kanyang sarili sa Diyos. So, pagdating po sa basketball, hindi na po siya ganun kahirap. Kung ano man mga dapat niyang gawin, ano mga dapat niyang tahakin, pagdadaanan, though mahirap, pero alam niya po, since alam niya po yung pinaka-sentro ng buhay, I think wala po magiging problema. So, yun po yung advice ko po. Una, tingnan po ang Panginoon sa sarili niyo po. Pangalawa, yung response mo as a person, as a human being. And then, kung saan ka nilagay ng Panginoon yun, malaking gabay po yun. Like for example, basketball or any sport na i-embrace niyo po. Even sa parents na magagabay naman sa kanyang mga anak. So, yun lang po, Coach Joe. Ganda ng binanggit mo, no? Na talagang naka-focus kay Kristo, no? And kay Christ muna, kay God, and then give glory to Him, di ba? Praise Him, all the blessings come from Him, and then love others, no? Naalala ko yung verse na love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your strength, di ba? With all your physical being, and then love others. Kasi paano naman kung mahal mo ang Panginoon pero hindi mo mahal yung ibang tao? Paano mo sila, how can you bring other people to Christ if you are not exhibiting what God tells us to do, which is nandun yung love, no? May love, no? Sa ibang tao. Especially those na hindi pa masyadong kilala ang Panginoon. So, thank you, Coach Don, no? For sharing your story. Imagine from Bukidnon, coaching high school players, and then coaching elementary players. Hindi siya madali, no? Especially kung siya rin ay may anak na into sports. Yung anak ko, naglaro sa wushu, ang trabaho ko lang is to support her, no? Tapos pag natalo, kunyari hindi siya nag-qualify for a medal, just zip the lip, no? Just be sensitive, no? Sa kanya, hindi mo na kailangan i-correct kasi mas mabigat yung nararamdaman nung bata
kaysa sa mga magulang kasi kung yung bata natalo, sila mismo directly involved doon sa pangyayari. So, supportahan ka lang. Basta give all your best, pagkain, moral support, di ba? Just be there. And syempre, huwag nating kalimutan to remind yung ating mga anak kung naglalaro sila na kailangan rin nilang mag-aral, no? Yan mas importante. Dahil sila ay mga student athlete. Baka naman ang ginawa ng magulang ay ginawang career na may naiisip sila na itong anak ko ay pwedeng maging PBA player to. Hindi naman ganon, no? Ang goal lang natin is for them to enjoy the game, have fun, have fellowship with other kids, and then play as a team, no? Naku mga kaagapay, thank you so much at maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes at inyong napakinggan ang programang Puso at Lakas Sports sa Pinas sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng Sambayanan, membro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang Sabado po sa inyong lahat. Thank you, Coach Don. Thank you po, Coach Jojo. God bless. God bless, God bless. Puso at Lakas, Sports sa Pinas sa pakikipagtulungan ng Fellowship of Coaches and Athletes at ng Far East Broadcasting Company Philippines.